ladyboy, elephants, temples, at masasarap na pagkain. Yan lang ang ibang pwede mo makita sa Thailand. So ikaw, may bala ka bang pumunta sa Thailand? Ano nga ba ang pwedeng gawin doon? Ladyboy lang bang makikita mo? Uy, interesado siya sa ladyboy, oh. Alam kong may krisis tayo ngayon. Pero baka in the future, may balak kang pumunta sa Thailand. And baka sa video kong ito, may mapulot kang konting travel tips. Ang magagastos mo pala ay parang namasyal ka rin lang sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Dahil halos parehas din ang presyo ng bilihin doon. Sa Clark Airport kami nag-book ng flight dahil mas malapit ito sa Baguio. Sa Baguio kasi kami nakatira eh. Pag mag-park and fly ka, around 250 pesos per day ang parking fee. Mas okay nga pala na at least 3 to 4 hours ang dating mo sa airport bago ang flight mo. Para iwas aberya at kung may problema man lang, pwede mo pang ayusin, di ba? Huwag ka rin matakot sa immigration officer. Hindi naman sila normally nag-offload ng passenger. Yun na lang kung kahina-hinala yung itsura mo or talagang may plano kang mag-TNT sa ibang bansa. Kaya wag mong babalakin mag-TNT sa ibang bansa. May dalawang airport sa Bangkok. Sa Don Muang at sa Suvarnabhumi. Pero yung pinili naming destination sa Suvarnabhumi Airport. From the airport, gumamit kami ng Bolt. Para din siyang Grab pero mas mura siya. Kung hindi ka gaano nagmamadali, pwede ka rin mag-train kasi mas mura pa yun. Usually, pag pupunta ka sa isang pasyalan, ay transportation ang madalas na pinoproblema. Buti na lang sa Bangkok, maayos ang kanilang transport system. Pwede kang sumakay sa bus, Bangkok Metro or MTR, Skytrain, Tuk-Tuk, taxi, Bolt or Grab, motorcycle at pati na rin mga boat. Kung makikita mo, madami kang pwedeng sakyan to get around the city. Nasa sayo na lang kung saan mo gusto sumakay. Kaya bago mamasyal ka sa Bangkok or sa Pattaya or kahit saan man sa Thailand, dapat mapagplanuhan mo ng mabuti ang itinerary gagawin mo. Nung unang punta namin sa Bangkok, hindi kami nag-hotel. Rather, nag-Airbnb kami. Kasi mas mura yon. Ito nga pala yung itsura ng Airbnb namin. Nagustuhan ko din tong Airbnb kasi may washing machine at pwede kang maglaba. Sakto kasi ilang pairs lang ng damit yung dinala ko. Sabi nga nila, pack light, di ba? Para pag uwi mo, madami kang pwedeng ikarga sa bag mo. Lalo na pag madami kang souvenirs na nabili. Pinakaunang napasyala namin sa Bangkok ang Ancient City. Makikita mo doon ang mga replika ng mga temples sa Thailand. Maluwang yung pasyalan kaya siguradong ilang oras ka dito pag iisa-isain mong papasukan yung bawat temple. Pero kung tinatamad ka naman maglakad, pwede ka naman mag-rent ng bike, e-bike, or golf cart. Pero kailangan may driver's license ka para makapag-rent ng golf cart. May kamahalan nga lang ang isang presyo ng golf cart. Pero in that way, mapapabilis yung oras mong pamamasyal sa Ancient City. Lalo na pag mainit, ang hirap maglakad sa loob ng Ancient City. Sa mga ibang temples pala, sobrang stricto nila sa mga dress code. So kung yung damit mo ay masyadong revealing, lalo na sa upper part, pag nakasando ka, bawal yun. Ganon din pag yung shorts mo ay masyadong maikli. Kailangan below the knee yung short mo or yung skirt mo pag babae ka. So yung iba, hindi talaga pinapapasok sa temple pag ganun yung damit nila. So yung iba, bumibili sila ng mga damit sa labas para lang makapasok dun sa temple. Ang mga pwede mong gawin sa Thailand mag-food trip. Actually, ang prices ng food doon at dito sa Pilipinas halos the same or yung iba mas mura pa. Dahil nagtitipid kami kasi limited yung budget namin sa food, madalas kaming kumain sa isang mall. Sa may Pier 21 na food court kami madalas kumain. Pwede ka rin bumili ng pagkain mo actually sa 7-Eleven. Kasi bawat kanto doon may 7-Eleven. Maglakad ka lang ng ilang metro, may 7-Eleven na naman. So, hindi ka mauubusan ng 7-Eleven doon. Kung ayaw mo naman sa 7-Eleven, may mga binebenta rin silang mga pagkain sa bangketa. Sa tabi ng kalsada, may mga nagbebenta doon ng mga lutong pagkain. Hindi ko sinubukan yun nung una kasi may trust issues ako sa mga binebenta sa sidewalk na pagkain. Pero sinubukan ko rin after a while and hindi naman ako nagtae. And masarap din at mura siya. Pwede kang mag-food trip sa mga night market, gaya na lang dito. Or pwede rin sa morning market, katulad nito. Pero sa lahat ng nakainan kong
restaurant, ang pinakasulit talaga na nasubukan ko ay ang Kontelei Seafood Buffet sa may riverfront. Grabe yung sulit ng food doon. Super fresh yung mga hipon at crabs. Malalaki pa. Madami ka pang pwedeng kainan sa Bangkok na mura at masarap. Kailangan mo lang hanapin. So, do your research para sa mga hangout place, mga pwedeng kainan sa Bangkok or anywhere sa Thailand. Actually, sa kaka-research ko, madami akong napanood sa TikTok na mga trending na mga kainan or bilihan ng mga drinks na pinupuntahan ng mga turista. Yung isang nakita ko sa TikTok, yung ice cream shop na to. Kakaiba yung pag-serve nila ng ice cream at masarap din naman. Medyo pricey nga lang. Isa pang trending ay yung milk tea shop ni Auntie Nid. So kung hindi mo pa nakita si Auntie Nid sa TikTok, ito siya. Nag-trending siguro siya dahil sa makeup na suot niya, pero ilang dekada niya nang ginagawa yung milk tea na to sa milk tea shop niya. Huwag mo rin pala kalimutan yung mango sticky rice na subukan. So around 30 to 100 baht yung presyo ng mango sticky rice. Depende na lang kung saan mo siya bibilin. Meron kasi nagbebenta sa mga mall or sa labas ng mall, sa mga sidewalk, mga parang karinderya style dito sa Pilipinas. Laging tatandaan na dapat i-explore ang local food sa lugar na papasyalan mo. Kasi part yun ng experience ng pagta-travel. Huwag puro fast food na gaya na lang ng McDonald's at iba pa. Kasi yung mga fast food na pwede mong kainin sa Thailand, sigurado ko meron din yan sa Pilipinas, di ba? So explore the local food para hindi ka naman maging ignorante kung ano yung pagkain sa country na pinasyalan mo. Besides temple hopping at food trip, pwede ka rin mamasyal sa mga park nila. Lalo na kung gusto mo lang tumambay. Ang napuntahan namin doon ay yung Lumpini Park at Benchaquiti Park. Parehas na maluwang yung park nila at preskong hangin. May libre din silang mga boat ride. Tapos may mga makikita ka pang mga bayawak within the park. Buti pinapabayaan lang nila yung mga bayawak doon. Pag siguro dito yan sa Pilipinas, naging pulutan na sila. Sinubukan ko rin pala mag-jogging sa Benchaquiti Park. Pero napagod agad ako. So kung limited lang yung budget mo, huwag mong kalimutan idagdag sa itinerary mo ang pagpunta or pagpasyal sa mga park nila. Nung second time namin pumunta sa Thailand, ang isa rin namin pinuntahan ang Pattaya City. Nag-rent kami ng van dahil madami kami. Around 2 hours and 20 minutes ang biyahe namin papunta doon. Maganda rin yung expressway nila at di gaya dito, ang speed limit doon ay 120 kilometers per hour. Gaya sa Bangkok, meron din Terminal 21 Mall dito sa Pattaya Beach. At ito yung Pattaya Beach na pinupuntahan ng mga turista dito. White sand ang beach dito, pero hindi siya kasing pino compared sa buhangin sa Boracay. Pero enjoy pa rin mamasyal dito. Isa rin na pinasyalan namin sa Pattaya ay yung The Sanctuary of Truth. Isa itong temple na hindi ginagamitan ng pako nung ito ay ginawa. Puro hand carved lang lahat yung kahoy dito. Pag pumasok ka doon, may tour guide ka din na mag-e-explain sa mga wood carvings sa loob ng temple. Napuntahan din namin ang isa sa top 10 most beautiful garden in the world. Kalain mo, top 10. And sa nakita ko sa buong garden, masasabi ko ang talagang isa to sa pinakamagandang garden na napuntahan ko. According kay Google, meron silang 240 hectares of land. Ganun kaluwang yung property nila. Ang gaganda ng mga tanim nila doon. Yun nga mga pinangarap ko na bonsai. Ito, ginawa lang na pangbakod sa parking nila. Dito sa Pilipinas, siguro yung isang ganyan na bonsai is around 100,000 or siguro 50 to 100,000. Pero ginawa lang nila na pangbakod sa parking nila. Besides sa magagandang plants na meron sila, meron din silang car museum,
cat cafe, elephant show, cultural show, at madami pang iba. Very worth it talaga yung bayad mo sa entrance. Kaya kung nasa Pattaya ka, ito yung isang dapat mong idagdag sa itinerary mo. Gaya ng sinabi ko sa simulan ng video na to, may mga ladyboy doon. So madami sila actually. Anyway, may performance show sila na tulad nito. Pero pricey nga lang yung entrance fee. Pagkatapos naman ng show, pwede kang makipag-picture sa kanila. Pero sisingilin ka agad nila ng 100 baht bawat isa na nakasama mo sa picture. Ito nga hinedlock agad siya para hindi na siya makatakas. Para meron agad siyang tip pag nakipicture sa kanya. Bago matapos ang bakasyon mo sa Thailand, huwag mong kalimutang bumili ng mga souvenir mo. Normally, ang binibili ng mga turista doon ang inhaler. Gaya na lang neto. Or ito. Meron din silang binibentang inhaler na ang design niya ay si Xinjiang. Buksan mo lang yung puwet niya and then amuyin. Sarap. So kung ayaw mo naman ng Xinjiang kasi mahal to, bili ka ng mga ganito for giveaways mo. Anyway, dito nga pala kami nagstay sa 2 times na pumunta kami sa Thailand. Yung una is sa Airbnb sa Sukhumvit area. Yung second time, dito naman sa NH Bangkok, Asoke. Dito kami nagstay sa last night namin bago kami umuwi ng Pinas. Ito yung isa sa pinakamataas na hotel at maganda yung view. Aside from that, madaming kwento online na haunted daw tong hotel na to. Pero wala naman akong nakitang multo. We were expecting na may multo kaming makikita pero sadly wala kaming nakita. Sa Pattaya naman, ang binook namin na hotel ay ang Sunshine Garden Resort. Siyempre, nagtitipid kami. Kaya sa murang hotel lang kami pumunta. Isa siyang budget hotel, pero yun nga, malapit siya sa Terminal 21 na mall at malapit din siya sa beach. Siguro mga 5-minute walk lang siya papunta doon sa beach. Para sa akin, masaya naman mamasyal sa Thailand. Actually, madami pa kaming hindi napuntahan sa Thailand at siguradong babalikan yung lugar na yun. All in all, pag mamamasyal ka sa ibang lugar, dapat i-consider mo yung budget para maplano mo rin yung itinerary mo. Para maplano mo rin kung saang hotel ka mag-check-in. Sana nakatulong tong mini vlog ko sa Thailand if ever na nagbabalak kang mamasyal din doon. Sana may nakuha kang konting idea kahit papaano. Gagawa pa ako ng mga similar videos gaya neto sa iba pang mga lugar na napasyalan ko. And baka gusto mo rin panoorin in the future. See you sa next video!